Umuwi na ako. Nasa bahay ka pala? Ang kasal na pinagpasyahan ng matatanda. Walang pagmamahalan. Mga estranghero lang na nakatira sa iisang bahay. At most, business partners lang. Kung hindi mag-iistorbo sa isa't isa, sapat na iyon. Papayag kaya siya? 3 buwan na kaming kasal. Hanggang ngayon, 2 beses pa lang kaming kumain ng magkasama. Sa unang pagkikita, at noong pumunta kami sa lumang bahay pagkatapos ng kasal. Wala kahit isang beses sa bahay. Pero kung ayaw kong maging ang kinamumuhian ng lahat, makaligtas sa malungkot na katapusan, kailangan kong kasama si Paulo Santos. Magkaroon ng magandang relasyon. Hindi ako pwedeng duwag. See ya! Pumayag siyang kumain ng sabay. May pag-asa pa ang relasyon namin. Oo, puntahan ko si Manang Zhang. Tatawagan kita kapag handa na. Ganyan ka kasaya sa pagkain lang ng sabay. Ano bang gusto niya? Ang galing ko ngayon. Mag-usap tayo. Bakit iba na siya ngayon? Isang maikling lang. Wala pang emoji. Pasensya na. Ako ang nagtanong nito. Walang kwenta. Mukhang lang ang kaya mong sagutin. Walang iba. Sige, ako na ang magtatanong. At pipiliin mo kung alin ang sasagutin mo. At isusulat mo, okay? Ang ganda ng sulat mo. Noong bata ako, nag-aral din ako ng calligraphy. Pero 1 buwan lang. Tumigil ako. Dapat pala nagpatuloy ako. Ikaw, nag-aral ka ba ng pagsusulat dati? Oo, ilang sandali. Kaya pala, talagang sa taong nag-aral lang ng pagsusulat, makakagawa ng ganitong estilo. Gusto ko lang itanong, sa 1 buwan, ilang araw ka sa lungsod ng liwanag, hindi kita iniimbestigahan. Ako, curious lang. Ang gwapo niya at ang ganda ng kamay. Kung hindi siya pipi, magiging gaano siya katalino kung hindi siya pipi? Hindi muna ako magbi-business trip sa ngayon. Huling tanong. Madaldal ako. Noong high school ako, laging nakikipag-usap sa katabi ko. Pinarusahan ako ng guro na tumayo. Pero kung hindi ako magsasalita, nababagabag ako. Gusto ko lang itanong, kung ako, sobrang madaldal, magiging. Inipin mo ba ako? Okay lang. Mahusay! Malaking hakbang ang relasyon namin. Bukas ng umaga, lalo pang pagandahin ang relasyon. Ang kapalaran ko, Bea Reyes. Hindi dapat kontrolin ng nobela. Magandang umaga. Ay, naku. Nahuli na naman ako. Gusto mo bang kumain ng inihaw ngayong gabi? May nakita akong review na maganda. Gusto mo pa akong lokohin para sirain ang relasyon namin ni Paolo? Wala akong oras. May appointment na ako. Bea, ang baba ng loob ko ngayon. Gusto ko talagang may makausap. Pwede mo bang kanselahin ang date mo para samahan ako? Gusto mo na naman gamitin ang awa ko? Umalis ka na sa mundo ko. Tungkol sa inihaw? Naku, nakakagutom naman ang inihaw na yan.
May tao ba dyan? May tao ba dyan? Lahat, ang bagong lupa na nakuha natin ngayon. Ano ang plano ngayon? Ang Department ng Planning ay nagbigay sa akin ng 2 proposal. Paano kaya ang inihaw? Lahat, ang bagong lupa na ito. Ang Planning Department ay nagbigay sa akin ng 2 proposal. Ang isa ay para sa mga gusali, ang isa ay para sa mixed use. Sabi nila, ang 2 ito ay makakamit ang maximum na kita. Anong oras ang out? Sabay tayong kumain ng hapunan, ako na ang taya. Ano sa tingin mo sa inihaw? May magandang restaurant. Masyado ba akong madaldal? Baka naiinis na siya sa akin? Pero, kahapon sinabi niya okay lang naman. May overtime ngayon. Okay lang, Kuya Paulo naman eh. Kung mabait, magtataka ako. Hindi dapat masyadong madaldal, para hindi siya matakot sa sobrang pagiging maalab ko. Tama na ang usapan. Masyado akong maalalahanin, no? Inihaw, inihaw. Mag-isa akong kakain mamaya. Pagkatapos, pwede akong mamasyal. Hindi man lang siya nag-reply. Salamat. Kain na ako. Bakit mag-isa kang kumakain ng barbecue dito? Ito. Ang galing ng timing. Sabay na tayo kumain. Ang hirap pakisamahan ni Ate Andrea, bilisan na lang natin kumain at umalis, kesa makipag-usap pa. Bea, bakit bit-bit mo pa rin yung maliit mong bag? Mula pa noong college yan, di ba? Wala ka pa bang pinalit na bago? Hindi ka pa nakapag-abroad, di ba? Ito na ang pagkakataon. Kailangan mong lumabas at maglibot. Makakakuha ka ng maraming karanasan. Bakit hindi pa ito luto? Ang sarap ng karne na ito. Ang sarap, napaka-presko. Asawa, Tara, kain ka na. Ay, hindi ako makakain ng ganyan karami. Bigyan mo ako ng maliit na bowl. Konti lang. Sapat na. Walang anak ang mga babaeng walang kasintahan. Ibig sabihin, walang nag-aaruga sa kanila. Bea, hindi ka na bata. Matanda ka na. Huwag ka nang puro kain. Walang lalaking magkakagusto sa'yo. Wow, Ay, huwag mo nang isipin yung ganyang lalaki. Ipakilala ka ng asawa ko sa isang lalaki, balang araw, mga 100,000 kada taon. Tamang-tama para sa'yo. Paolo. Hindi ka ba nag-overtime? Bakit ka nandito? Dumaan lang. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, sabay tayo kumain. Bea. Nobyo mo ba ito? Bakit hindi siya nagsasalita? Pipi ba siya? Oy, Bea, bakit pipi ang napili mo? Kaya pala hindi mo siya iniuuwi. Bakit ka nag-iisip ng ganyan? May kapansanan ang napili mo? Ano naman kung hindi siya nagsasalita? Gwapo siya. Itong mukha niya, kung tititigan ko lang, kumakain ako ng 3 dagdag na kanin araw-araw, na naginip ako at gigising na tumatawa. Hindi tulad mo. Ano ba ang nahanap mo? Ikaw, karapat-dapat ka lang sa mangkok ng sanggol araw-araw. Isang subo lang, susuka ka na. Ano ang sinabi mo? Paano ka nagsasalita? Huwag kang magalit. Kapag nagalit ka, yung buhok sa ulo mo, parang lilipad na. Mahal, tingnan mo siya. Okay lang, mahal. Susuotin ko sa'yo. Susuotin ko sa'yo. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Bea, ikaw. Ang nobyo ko ay napakahalagang tao dito. Papatalsikin ko kayo ngayon din. Tagapamahala.
Mahal na VIP customer. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Palabasin silang dalawa. Ako? Nagbayad na ako. Titingnan ko. Pasensya na po, Ginoo. Hindi na po siya ang aming VIP customer. Dahil nakakaistorbo kayo sa ibang customer. Pakiusap, umalis na kayo agad. Ano? Bakit nyo kinancel ang VIP niya? Dahil sa tingin namin, ang Ginoong ito ay hindi karapat-dapat maging VIP namin. Kung hindi kayo aalis, papipilitin naming umalis. Sige, umalis na kayo. Oy, mahal, hintayin mo ako. Oy, mahal. Ikaw, di ba? Diyos ko, ang ganda ng pagkain ko. Ano pang dahilan para magulo? Hindi ba ito kasalanan? Maupo ka. Tapos na ang oras. Ang sarap talaga. Ito ay Wagyu ribs. Kailangan ihawin sa medium heat ng dahan-dahan para masilang karne ng mabilis. At pagkatapos, ibaba sa maliit na apoy. Hintayin hanggang ang kulay sa ibabaw maging magandang caramel na kulay. Pwede nang kainin. Tandaan, malaman at makatas. Sobrang kasiyahan. Halika, tikman mo. Aw. Alam kong magugustuhan mo. Ito rin. Ito ay dila ng baka. Dahan-dahang tusukin gamit ang chopstick. Mararamdaman mo ang malambot nitong texture. Napaka-elastic. Ang lasa ay perpekto. Tiyak na magugustuhan mo. At ito pa. Ito. Ito rin ay masarap. Ito. Sige, kumain ka muna. Talaga, ang pagkain ng inihaw ay ang pinakamasayang bagay sa mundo. Para sa kanya, ganyan ba kadali ang kaligayahan? Busog ka na ba? Kung busog na, umalis na tayo. Tara na. Ang presidente ay nag-drive dito para samahan si Ginang Santos kumain. Ito ay isang bagay na bihira. Maaaring itala sa kasaysayan. May alam pa akong isang samgyup. Sobrang sarap. Isasama kita sa susunod. Gusto mo ba ng inihaw na isda? Ang inihaw na isda ay sobrang sarap din. At may chicken pot, at may clay pot stew. At saka... Sandali lang. Uminom ng matamis para linisin ang pagitan. Kanina tayo hindi ba naglakad tayo para mawala ang usok? Ang pagkain ang pinakamahalaga. Kumain ng marami. Huwag tumaba. Araw-araw masaya. Walang problema. Ang pakiramdam ng kumain kasama siya ay hindi naman nakakainis.
Ang tamis. Lagi akong may amoy ng inihaw pagkatapos kumain. Ang bango ng orange shampoo na ito. Bawal tumingin. Wala kang nakita. Tama? Timbang ng babae. Lihim. Bea, kapag busog, naiisip ang kalibugan. Ang hayop mo talaga. Pero ang labi, mukhang napakasarap halikan. Pinakamagandang milk tea ng taon. Pinakamagandang hot pot ng taon. Haay, ang gwapo ng asawa ko. Napakagwapo kaya naglalaway ako. Madaldal at masyadong masayahin. Para bang umaapaw at maingay na ilog. Ibang mundo kumpara sa akin. Basta mag-asawa lang sa panlabas. Hiwalay ang mundo. Iyon ang pinakamagandang distansya para sa atin. Huwag kang matakot. Magiging malumanay ako. Gabi na naman ako nagising. Teka, 7:40 pa lang ngayon. Si Paulo Santos ay lalabas ng 8 pa. Iniiwasan ba niya ako? Pasensya na sa paggamit ng public resources ng newsfeed. Ipakilala ko sa inyo, mga kaibigan. Sa totoo lang, siya talaga ang asawa ko. Ginoong Paulo, may dokumento po kayo na kailangan pirmahan. Akay Shuichi, moi. Nag-like si Paulo sa newsfeed ko. E di sabi ko nga, paano niya ako iiwasan? Nag-like siya sa newsfeed ko. Ito ay nagpapadala ng friendly signal. Sabay tayong kumain ngayon? Ngayon ay ikawalo. May promo ang pribadong kusina ng Silangan sa baba. Kung mahuli ka, wala nang upuan. Anong petsa daw? Ikawalo. Karaniwan, ang mga promo at diskwento na ito, mas naaalala mo kaysa sa akin. Mayo ikawalo. Ay ngayon, ang mga kamag-anak ay pupunta sa bahay ng mga magulang at ang pamilya ng nakakainis na si Ate Andrea. Hindi sinasadyang nabanggit ni tatay. Si Paulo ay asawa ko. Pagkatapos, dahil sa hiya, pumayag sa mga mapagsamantalang kamag-anak at lahat ng unreasonable na kahilingan. At ako, kontrolado ng kwento. Nabaliw ako at ibinigay ang bilyon-bilyong piso ni Paulo sa kanila. Mag-set tayo ng ibang araw. May biglaang lakad. Uuwi muna. Carla, humanap ka na lang ng ibang sasama sa'yo kumain. Oh, may gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis. Kailangan kong pigilan ang trahedyang ito. Simula pa lang.
Hoy, alam mo ba, nagpakasal si Bea? Masyadong biglaan, no? Hindi pa namin nakikita ang kanyang nobyo. Bakit hindi natin siya tawagin para magsama-sama? Kailangan naming kumain ng magkakasama, di ba? Ay, wala yun. Ngayon ayos na. Tatawagan ko na siya. Sandali. Sandali. Nandito na si Bea. Oy, Bea, lalo kang gumaganda. Kamusta ka na? Mahirap ba ang trabaho sa estasyon ng TV? Okay naman. Bea, nagbawas na naman ba ng sahod sa estasyon? Narinig ko. Ngayon, maraming lugar ang nagbawas ng sahod. Tiyak na hindi kayo nakatakas, di ba? Hindi naman. Tumaas pa nga ang akin. Mas mataas pa kaysa sa iyong pensyon. Malaki ang itinaas. Oy, Bea, kanina pa kami nag-uusap ng tatay mo. Patago ka pang nagpakasal. Hindi mo man lang pinakita ang asawa mo sa amin. Tulad ng pinsan mong si Andrea. Ang nobyo niya, nung unang bisita niya sa bahay namin. Ay, nagdala siya ng mga mamahaling bagay, di ba? Ang sigarilyo at alak ay nagkakahalaga ng libo-libo. Ano naman ang dinala ng asawa mo? Nagbigay siya ng mga 100 milyong piso. Tama, yung nakapark sa baba ng bahay ninyo, yung puting Mercedes, yun ang binili ng nobyo ni Andrea para sa kanya. Naawa siya kay Andrea sa pagko-commute. Binigyan siya ng sasakyan para sa pag-commute. Oo, at yung mga bag sa bahay, mga damit at sapatos, marami, hindi na uubos. Congratulations sa inyo. Lahat ay ginawa kong pambayad sa mental stress. B. Sour grapes ka lang. Ay, hindi. Wala akong gana sa ganyan. Kaya mong lunukin ang marumi. Ikaw. Yung pipi na lalaki noong araw ay asawa mo, di ba? Talagang hindi presentable. Bakit mo pinakasalan ang isang may kapansanan? Sino ang nagsabing hindi presentable si Paulo? Sinasabi ko sa inyo, si Bea ay nagpakasal sa Santos Group. Ang pinakasalan ko ay isang nagbebenta ng pamahid sa Rayuma. Santos Group. Sa loob ng ilang taon, sa pamumuno ni Paulo, ay, tingnan ninyo, ang Santos Group ay umunlad. Di ba iyon ang asawa ni Bea? Oo, iyan ang asawa ko. Delivery. Marami akong asawa. Ngayon, siya ang asawa ko. Kahapon, si Chinche. Noong isang araw, si Iron Man. Araw-araw, iba-iba ang asawa ko. Gusto ko ng bago. Bea, narinig mo ba ang sinasabi mo? Wala kang saysay. Tingnan mo ang edad mo, nangangarap ka pa sa tanghali. Miguel, hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganito. Tingnan mo ang pamilya mo, naging ano na, at nag-asawa ka pa ng may kapansanan. Kung hindi talaga carry, pumunta ka sa pabrika ng boyfriend ni Isabel, magtrabaho ka na lang. Maging guard, 3 o 4,000 piso sa isang buwan. Dumating na. Bakit nandito siya? Sino? Hoy, ito ba si Paulo? Paulo, pasok ka at umupo. Paulo, nandito ka na. Bakit ang formal mo pa? Ang dami mong dala. Paulo, umupo ka. Halika, Paulo, dito ka umupo. Alam ko na. Baka alam ninyo na nandito kami. Sinasadya kayong bumili ng marami para magpakitang gilas. Di ba? Nag-upa pa kayo ng tao para magbuhat. Hey, iisa naman tayong pamilya. Huwag kayong magpanggap na mayaman. Hoy, Bea, ito bang sinabi ng tatay mo? Yung nasa TV? Totoo, kamukha nga. Tatay, anong paningin mo? Ang laki ng Santos Group, di ba? Paano naman magiging pipi ang CEO? Paano niya mamamahala ang kumpanya? Tama ka naman. Si Bea naman, puro walang kwenta ang sinasabi. Matanda na, pero pabaya pa rin.
Dapat siyang disiplinahin. Nag-asawa siya ng nagbebenta ng pamahid sa Rayuma. Yung ipinakilala namin sa'yo. Sino ba yun na mas magaling pa sa pipi na to? Lahat ng magagandang bagay ay napupunta sa inyo. Ang galing-galing ng pamilya ninyo. Kaya, Ate Andrea, hihintayin ko si Ate Andrea at yung kay Palaka at magkaroon ng munting palaka. Bibigyan ko siya ng pambayad sa stress. Bea Reyes, paano ka magsalita? Bukas ang puso ko sa inyo. Sinasabi ko ang totoo. Hindi ba ganyan din kayo? Kami na nga ang magaling sa'yo. Nag-asawa ka pa ng pipi. Parang may sira ang ulo mo. Tama na. Sa harap ng manugang ko, sinasabi ninyo ang mga ganyan. Totoo ang sinasabi ko. Kayo naman ang pamilya. Kung hindi kayo masaya sa amin, umalis na kayo. Umalis na, umalis na, umalis na. Sinasabi ko lang ang totoo. Walang hiya, walang galang. Umalis na kayo. Para sa ikabuti ninyo rin to. Aray, bakit mo ako tinutulak? Aalis na nga. Hoy, anong ginagawa mo? Dahan-dahan, sige, alis na kayo. Hindi na kayo susundan. Sige, alis na. Paolo, pinagtawanan ka namin. Walang anuman. Tatay, magluto ka ng ilan sa mga specialty mo. Sige, okay. Bea, asikasuhin mo ang bisita. Hindi ko sinasadyang sabihin na nagbebenta ka ng pamahid sa Rayuma. Nakita mo naman, ang pamilya ni Ate Andrea at ng tito ko, lahat sila ay walang kwenta. Kung malaman nila na ikaw ay CEO ng Santos Group, tiyak na mangungulo sila sa'yo. Ayokong madamay ka. Yun pala ang inaalala niya. Tutulungan ko si tatay. Bakit hindi mo kasama si Paolo sa labas? Bakit ka pumasok? Tatay, may sasabihin ako sa'yo. Huwag mong sabihin sa mga kamag-anak natin. Nag-asawa ako sa pamilya Santos. Hindi ko alam kung bakit kayong mag-ina ayaw ninyong magsabi. Ang aking mahal na anak, iyon ay arranged marriage. Ang lolo mo ang nag-ayos ng kasal na ito. Hindi naman tayo nagmamakaawa. Bakit naman hindi maaaring ipagmalaki? Ayaw niyong sabihin. Oo, maganda naman ito sana. Pero, nanaginip ako kay Lola Reyes kagabi. Sinabi niya na, wag ipagsabi. Kapag ipinagsabi, magkakaproblema ang pamilya. Sa malala, ay, Huwag mo nang sabihin. Si lola mo ay kalahating diwata. Tiyak na may katotohanan ang sinasabi niya. Sige, hindi ko na sasabihin. tatay, magprito ka pa ng isda. Dadalhin ko sa bahay. Si, Ano sa tingin mo? Ang galing ng tatay ko magluto, di ba? Gusto ko talaga itong pritong isda niya. balik-balik kayo sa bahay para kumain. Naku, ang ganda ng pamangkin ko kahit anong isuot. Tia, ma, parang si Bea yung nasa kotse. Limited edition yung kotse na yon. Paano siya nakasakay diyan? Imposible. Si Bea ay may sirang electric bike. Baka namamali ka ng tingin. Hindi ako nagkakamali. Malamang, hindi niya gusto ang pipi. At may iba na siyang mayamang lalaki. Nagpapakaarte siya sa harap ko. Paano gamutin ang mutism? Ang mutism na may espesyal na sintomas. Ang katahimikan ay nangangailangan ng pasensya ng pamilya upang gabayan. Tulungan ng pasyente na mabuksan ang kanyang mga damdamin. Hindi na siya tatangging magsalita. Ang swerte naman! Magaling talaga ako sa talk therapy. May oras ka ba ngayon? Mag-usap tayo. Si Dr. Ramirez ay pumupunta rito bawat buwan para gamutin ka. Sa susunod na pagdating niya, sasamahan kita.
Nakita ko sa internet na sabi ng mga eksperto, ang paggamot ng mutism ay nangangailangan ng buong suporta ng pamilya. Ako ang iyong pamilya. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Siguradong susuportahan kita ng buo. Pamilya. Kumpirmahin. Wow, ang ganda ng kamay niya. Nasaan ang gamot? Anong hinahanap mo? Naghanap ako ng mga payo para sa may mutism, mga tips sa paggaling. Kung may oras ka, basahin mo. Baka makatulong. Sige, magtrabaho ka na. Aalis na ako. Hindi ko alam kung bakit. Kapag naramdaman ko ang kanyang presensya, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Salamat, salamat. Si Kuya Paulo, bihirang maging ganito ka proactive. Tama nga, Bea. May epekto ang pagsisikap mo. Ano ba? Tayo lang to. Kanina ko lang napansin ang pothos plant sa study room mo. Ang ganda ng paglaki. Ang galing mo mag-alaga. Naubos na ang limitasyon sa walang kwentang salita ngayon. Inaantok na. Good night. May malapit na pribadong kusina ng silangan. Kung mahuli tayo, wala nang upuan. Sige, dito tayo magpicture. Kuhanan muna kita. Ate Bea, tingnan mo. Ang galing ng model. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Yung Black Knight, sabi ko i-reserve mo para sa akin. Bibilhin ko ng buo sa susunod na buwan. Bakit mo ibinenta sa iba? Bilisan mo, kumuha ka pa ng isa para sa akin. Hoy, ang gitara ko. Nandito na siya! Nandito na siya! Sa wakas, dumating na ang bida ng nobela. May 3 bahaging pagmamataas, 4 na bahaging matigas ang ulo, at 5 bahaging malamig na kalooban. Isang banggaan ng pag-ibig ang nagpagulat sa mundo. Susunod ay ang mayabang na binata na mai-inlove sa kanya. Sinira mo ang gitara ko. Magbayad ka. Wala bang nagturo sa iyo ang mga magulang mo? Kapag nakasira ka ng gamit ng iba, dapat kang mag-sorry. Huwag ka nang tumingin. Bilis. Umalis na tayo. Oy, Bakit ka tumatakbo? Nakita na kita. Mukhang tinatawag ka ng guwapong iyon, ah? wala. Mali ang narinig mo. Ate Bea, may pera ka bang pwedeng ipahiram sa akin? Babalikan kita. Tutulungan ko ba o hindi? Kung tutulong, baka masira ang story. Kung hindi, masama na ang impression. Baka mas mabilis pa akong patayin. Wala akong pera. Walang pera? Nagpakasal ka kay Kuya Paulo at sinasabi mong walang pera? Linta talaga, duwag at kuripot. Inilagay ko sa time deposit sa bangko ang pera ko. Yung perang ibinigay ni Paulo, hindi ko dapat galawin. Eto, bigay ko sa iyo ang relo ko. Tingnan mo kung makakahanap ka ng bahay sanglaan para makapagpalit ng pera. Nakakatawa ka talaga. Yung mumurahin mong relo? May kapal ka pang ipakita? Tama, huwag gamitin. Mukhang sinubukan mong tumulong, pero wala kang natulong. Sige. Itong relo na ito ang magiging sangla. Ilalagay ko sa akin. Kapag may pera ka ng pambayad, saka mo ito tabyusin. Kaya nga siya ang bida, di ba? Ang bilis ng isip niya. Mag-add tayo sa WeChat. Ganun lang ba kadali? Medyo nagbago ang istorya. Pero pareho pa rin ang direksyon. Dahil dito, nagkaroon sila ng koneksyon. Hindi kaya? Hindi rin ito mababago ang takbo ng istorya? Kung hindi kita pinigilan kanina, papabayaan mo na lang siyang mamatay? 22 taong gulang na. Anong ibig mong sabihin? Malaki ka na, sarili mong problema ang ayusin mo. Kaya nga sinabi ko na hindi ka mapagkakatiwalaan. Nung una kang nagpakasal kay Kuya Paulo, dahil ba sa pera niya? Naalala ko noong nagbigay sila ng bigay kaya, binigyan ka nila ng maraming pera.
Ibinigay mo ba lahat sa pamilya mo? Ngayon, maglabas ka ng kaunting pera, parang binabalatan ka. Ang buong pamilya nyo ay mga linta, di ba? Pasaway, matagal na kitang tinitiis. Bakit ka sumisigaw? Tinulungan kita ngayong araw. Sa halip na magpasalamat, nilight-light mo pa ako. Sa susunod, kung ganyan ka pa rin, ingat, ipapatawag kita kay Kuya Paulo para disiplinahin ka. Subukan mo. Gusto mo bang malaman kung kaya ko? Ay, teka. Ganyan lang. Alis na ako, Ate Bea. Bea, talaga ikaw? Bea, bakit mo ako inalis sa WeChat Friends? Nagkamali ka ba? Tumawag ako sa'yo, hindi mo sinasagot. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Bakit ka nandito? Bea, ang kumperensya ng negosyo ng inyong estasyon, inimbitahan si Paulo. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Nakalimutan ko dahil abala ako. Sa iisang bubong, si Bea ay hindi alam na si Paulo ay darating ngayon sa kumperensya ng negosyo. Mukhang ang relasyon nila ni Paulo ay walang kwentang pipi pa rin. Kailangan kong magpakitang gilas para maalala ako ni Paulo. Bye, Bea. Magkakilala kayo? Si Sofia Garcia? Ang bango naman. Di ba? Hindi kilala. Sino siya? Siya ba si Paulo ng Santos Group? Hindi ba ito si Paulo ng Santos Group? Nandito na siya. Malaking bagay ito ngayon. Hindi inaasahan na naimbitahan siya ngayon. Ang kumperensya ng negosyo ngayong taon ay napakang grande. Naimbitahan pa si Paulo. Oo, hindi inaasahan na si Paulo ay mas gwapo pa kaysa sa magazine. Oo. B. May problema sa grupo ninyo. Ano? Tara, Paolo, ito, po. Santos Group. Mukhang hindi ko siya talaga kilala. Wala bang remedyo? Ito ay problema sa file o problema sa kagamitan. Problema sa file. Ang dala naming backup na USB ay hindi rin mag-play. Pagbukas, nagpapakita na sira ang file. Subukan ko. Kaya ba? Kung hindi susubukan, paano malalaman? Ang mukha ni Paolo na parang yelo dati ay halos walang emosyon. Paano naman ngayon ay may halatang gulat at nakikitang iniisip? 3 buwan lang ang nakalipas. Ang tingin ni Paolo kay Ginang Santos ay parang estranghero. Bakit biglang nagbago? May nangyari ba na nagpasulong ng relasyon? Bakit hindi pa nagsisimula? Ang tagal na. Bakit hindi pa okay? Bakit hindi pa nagsisimula? Ano ba ito? Kung hindi kaya, laktawan ang grupo ninyo at i-play muna ang ibang grupo. Paghuhukay sa mundo ng pelikula at TV, si Bea Reyes ay nakakita ng hindi pansin sa kanilang kahusayan sa teknikal. Paghuhukay sa mundo ng pelikula at TV, si Bea Reyes ay nakakita ng hindi pansin sa kanilang kahusayan sa pag-arte. Ang galing! Santos Group. Paulo, ako si Sofia Garcia mula sa Departamento ng Negosyo. Proseso ng kumperensya ng negosyo ngayon. Ako ang namamahala. Ginoong Paulo, uhaw ka ba? Ikaw. Bukas, mag-ulat ka sa sanggay ng Timog Distrito. Mula ngayon, bawal ka nang pumasok sa gusali ng grupo. Ako. Pumunta ako sa Timog Distrito. Paano ko makikita si Ginoong Paulo? Hindi ba yun si Bea Reyes ng Grupo D? Kaninong sasakyan ang sinakiyan niya? Malamang, sasakyan ng isang malaking sponsor. Lagi silang nagpapanggap na, mukhang banal at matamis. Kung mas mukhang dalisay sa labas, sa likod ay... Tara na. Hinihintay mo ba akong umuwi ng sabay? May ginawa lang, kaya hindi umalis. Ngayon, hindi rin ako sumakay ng orange. Ang swerte ko, di ba? Bea may sponsor na nakakita ng maganda. Napili ang proyekto ng grupo natin. Eksklusibong sponsorship, 80 milyong piso.
Alam mo kung sino? 80 milyon sponsor. Magpapasalamat ako sa kanya ng buong puso. Paulo Santos ng Santos Group. Huwag kang yumuko sa kotse. Mapanganib na gawain. Shyla, bukas na tayo magkita. Saka na magkwentuhan. Bye! Ginoong Paulo. Ang galing ng paningin mo. Hindi nakakapagtaka. Henyo ka sa negosyo. Malawak ang pananaw. Matalas ang paningin. Ikaw ang sa negosyo. Isang pinakamaliwanag na bituin. Sa simpleng pag-angat mo ng kamay, nababago mo ang anyo ng industriya. Nag-iisip at nagpaplano. Nagtatagumpay kahit libu-libong milya ang layo. Ang ibang tao, habang buhay hindi maabot na layunin, ay isang maliit na paghagis mo lang, isang pyesa ng chess. Ang iyong kakayahang makita ang merkado parang alam mo na ang mangyayari. Ang bawat hakbang ng iyong pamumuhunan parang ginagabayan ng tadhana. Gusto kong dumikit sa iyo para mailipat sa iyo ang lahat ng swerte. Nakita mo kahapon, ang CEO ng Santos Group na si Paulo Santos. Oo, ang ganda ng profile niya. Ang taas ng ilong. Narinig ko may asawa na siya. Ang asawa niya araw-araw. Sa gwapo niyang mukha, tiyak natatawa sa panaginip. Sayang pipi. Yung mga ungol pa nga ang nakakaakit. Bea, okay ka lang. Okay lang ako. Sige, mag-usap na kayo. Sa utak ko puro malaswang nilalaman. Darating si Dr. David Lim sa susunod na Sabado. Mas gusto ko pa rin na magsalita si Paulo Santos. Ate Bea, nasa baba ako ng opisina mo. May kailangan ako sa'yo. B. Huwag kang sumigaw. Para ba akong nakakasira ng paligid? Sira mong relo, ibabalik ko sa'yo. Kung siya ang kapatid ko, bibigyan ko siya ng di malilimutang pagkabata. Sa orihinal na kwento, nagkarera si Diego sa ulan, nakaranas ng pagguho ng lupa, natamaan ang hita ng mga bato na nahulog. Ang masiglang ekspresyon sa kanyang mukha noon ay hindi na muling nakita. Tama. Pinipilit ako ni Joanna na ibibigay ito sa'yo. Dinala ko na ang gamit, aalis na ako. Diego, ingat ka sa pagmumotor. Huwag kang magmotor kapag umuulan. Si Kuya Paulo ay madalas sabihin sa akin, nag-aalala siya na delikado ang pagmumotor mo. Sobra na ang gastos. Ikaw ba ang palihim na nagsabi sa kanya? Sige, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang pahinga ko, bye. Salamat, Kuya Paulo. Salamat, Ate Bea. Dahil binigyan ako ng tadhana ng pagkakataon, muling isulat ang script ng buhay ko. Dapat gamitin ang sarili kong mga mata upang makilala silang muli. Ang mamahaling sasakyan na sinakyan ni Bea, ang may-ari ay ang pamilyang Santos. Marahil ay si Diego iyon. Nagkita sa napakaliblib na lugar. Si Bea ay tiyak na kerida ni Diego. Bea, sisiraan ko ang iyong reputasyon. Ay, Andrea! Yang sulat ng reklamo, makikita ba ng amo ni Bea? Siyempre, nagpakita na natanggap na nila. Sa tingin ko ngayon, ang amo ni Bea ay kinakausap siya ngayon. Ang ganitong uri ng trabaho, pinakatakot sa iskandalo.
Nanay si Bea ay talagang na-terminate na. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata. Ang itsura niyang pinaalis. Ay, ang mag-asawang Reyes, naglalakad-lakad sa baba. Puntahan natin sila para sabihin, natanggal si Bea Tara. Ang daming dokumento. Mas mataas pa sa hairline ko. Ginoong Paulo, ngayon pumunta ako sa estasyon ng TV. Noong kinumpirma ko ang kontrata sa pamumuhunan, nakarinig ako ng ilang tsismis tungkol kay Ginang Santos. Sinasabi na si Ginang Santos ay gumamit ng hindi tamang paraan para makakuha ng pamumuhunan. Hindi niya inamin sa publiko ang relasyon sa pag-aasawa namin. Ano ang inaalala niya? Ginoong Paulo, matapos ma-promote si Ginang Santos bilang Associate Director tungkol sa mga tsismis na ito, hindi kailanman tumigil. Mas mabuti kung pumunta na lang ako sa estasyon ng TV at direktang sabihin sa kanila ang relasyon ninyo ni Ginang Santos. Pupunta ako sa estasyon ng TV para sunduin ka. Sabay tayong umuwi sa lumang bahay para kumain. Para malaman ng lahat ang relasyon ko at ni Bea, mawawala ang chismis ng kusa. Ang project na ito ay umaasa sa mayaman. Ay, umaasa sa lalaki, walang magandang kahihinatnan. Nakita mo? Oo nga, ang babae, kung walang kakayahan, hindi magtatagal. Huwag tularan ang gaya niya, tama nga. Birthday ko next week. Pero hindi ka makakadalo. Biglaan kasi. Hindi kita makakalimutan. Oy, HMM, hindi ba ito yung gumagamit ng katawan para makakuha ng investment? Bea Reyes ba? Paano siya natanggal? Nag-glycerin suppository ka yata sa almusal? Pagbuka mo, dumi agad. Sa tingin ko, ikaw ang umaasa sa mayaman. Mukhang mahina ang negosyo mo lately. Kaya lahat ng tao tingin mo kakumpetensya. Noong gabi pagkatapos ng kumperensya ng negosyo, nakita ko siyang sumakay sa mamahaling sasakyan. Natanggal siya, karapat-dapat lang. May asawa na pero umaasa pa rin sa mayaman. Grabe ang issue sa pag-uugali. Gusto pa ring magtrabaho sa estasyon ng radyo. Sumama ka sa asawa mo at magtinda ng pamahid sa Rayuma. Hoy ikaw, Ah, alam ko na. Ikaw ang sumulat ng liham ng reklamo, di ba? Bia, dapat mo akong pasalamatan, ang iyong ate Isabel, para mas mabilis mong makita ang realidad, para malaman mong isa ka lang laruan. Kung hindi, napakalaking bagay na natanggal ka. Bakit hindi siya dumating para tulungan ka? Iyon ang asawa ko. Nangangarap ka pa sa gising? Ang isang walang kwentang pipi, bilang binatang Santos. Kung siya ang asawa mo, luluhod ako, at hihingi ng tawad sa iyo ng lubos. Sir Paulo ba? Anong sinabi mo, Sir Paulo? Ipakikilala ko sa inyong lahat. Ito ang aking asawa. Paulo Santos. Ang asawa mo? Hindi ba siya yung pipi na nagtitinda ng pamahid sa Rayuma? Paano naging si Paulo Santos iyan? Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Sabi niya kung si Paulo Santos ang asawa ko. Siya raw luluhod at hihingi ng tawad sa akin. Biro lang naming magkapatid. Ang dali mong mainis ah. Hindi naman ako madaling maasar. Huwag mo na ulitin to. Ako, nagkikimkim ng galit. Hindi. Hindi na talaga.
Carla, libre kita sa susunod. Oh. Si, Pai. Wow. Mukhang bagay na bagay sila. Ay naman, manhid na yata ang binti ko. Wala naman akong naipit sa'yo. Wala naman. Okay lang. Bakit ka biglaang dumating ngayon? Ay, pasensya na. Sobrang busy ko ngayon. Hindi ko na na-check ang mga messages. Hindi mo na kailangan mag-abala para sunduin ako. Pwede naman akong mag-taxi. Bilang asawa, dapat kong linawin ang pangalan mo. Maliit na bagay, kaya ko ito. Salamat pa rin sa'yo. Bilang ganti, mamaya, sa harap ng lolo mo, magpapakita ako ng maganda. Tiyak na hindi kita bibiguin. Anong amoy iyan? Ito ba ay para sa tao? Ikaw ay isang katulong na inupahan ko lang. Ang pamilya mo ay hindi ako pinapansin. Pati ang maid ay inaapi ako dahil wala akong yaman. Kainis na plot ito. Ginawa akong walang utak at masama. Sobrang sobra naman. Ngayon, kailangan kong ibalik ang aking imahe. Para maniwala si Lolo sa ating dalawa na magkasundo tayo. Pagpasok natin mamaya, magpakita tayo ng pagiging malapit. Ganito, gusto mo bang magkaakbay o nakaakbay? Sa tingin ko, baka mas mainam na magkaakbay na lang tayo. Bibigyan natin siya ng pagpipilian sa pagkaakbay at nakaakbay. Pero gusto niya ang nakaakbay sa baywang. Ang rebelde naman ng taong ito. Lolo, umuwi na kami. Magaling magpa-cute, pero akala niya si Lolo ay isang matandang madaling lokohin? Iyan ang dating Lolo Santoses ng lungsod ng Liwanag. Tara, Bea, halika rito, tingnan mo. Ito ang noong panahon na nag-enlist kami ng lolo mo. Ikaw ang pinaka-pogi diyan. Maganda ang paningin mo, Bea. Guwapo rin ang lolo mo noon, di ba? Di ba? Umupo. Marco, 21 ka na ngayong taon. Ano bang balak mo sa buhay? Tutuloy ka ba sa pagsusulat ng kanta? Lolo, iyan ba ay pagsusulat ng kanta? Ang tawag do'y gumagawa ng walang kwenta. Aray, sumasakit ang tenga ko. Anong basura ang nagsalita? Marco, parang gusto mo na naman ng suntok? Ang lakas ng dominasyon ng pamilya. Kung ganun sila kasindak kay Paulo, sa kwento, bakit sila naging magkaaway? Si Paulo ba ay hindi sila napigilan? O, sa mga susunod na bahagi, wala na ba si Paulo? O kaya, sa mga susunod na kwento, wala na si Paulo? Siguro busy sa trabaho si Paulo, kaya wala siyang oras para disiplinahin ang kapatid. Ang rap ay paglalabas ng damdamin. Pagpuna sa mundo. Unahin mo munang punahin ang sarili mo. Marco, narinig ko ang bagong album mo. Talagang mahina. Ay, hindi. Anong mahina? Astig. Oo. Nagulo ng husto. Lolo, kayo naman. Nako, ito ba ay hamon sa pagpigil ng tawa? Ako'y maltong itinapon ng mundo. Sumasayaw sa sementeryo, hindi napapagod. Ako ang manghuhula sa kanto. Gumagawa ng chismis, walang tigil. Ako'y lobong umaalulong sa hating gabi. Nagsasayaw ng baliw sa ilalim ng buwan.
Kung sumikat man ang kantang ito, handa akong sa acupressure mat, maghugas ng buhok ng nakabaliktad. Astig nyo. Pupunta ako sa banyo. Kuya Paulo, Ate Bea, siya. Inaasar ako. Buong gabi akong nagpapabango ng pangalan. Pero bigo pa rin. Ilang pagsubok ang kanyang daraanan bago siya maging ganito, napakatahimik at mahinahon. Uy, nanay. Bea, kamusta ka? Inaapi ka ba ni Paulo? Wala, napakabait niya sa akin. Kakagaling lang namin sa lumang bahay pagkatapos kumain. Mabuti naman. Yehey! Ang relasyon namin ni Kuya Paulo ay medyo lumalapit. Bigla akong pinadala ng istasyon para sa business trip. Kailangan ko nang umalis ngayon. Huwag kang mag-alala, babalik talaga ako. Nangako akong sasamahan kita sa therapy. Bye-bye. Bigla akong nagsimulang umasa. Sa araw na makakausap ko siya ng normal. Nasusunog ang sasakyan, hindi na tayo makalabas. Saklolo! Saklolo! Kahit alam ko ang progressive exposure therapy, ilagay ang pasyente sa isang imahinasyon na nakakatakot para sa kanila. Parang pagbubukas ng sugat, pagtatanggal ng bulok na laman. Paulo? Mas okay ka na ba? Ginang Santos, maganda ang resulta ng paggamot ni Ginoong Paulo. Meron ng senyales na magsasalita siya. Talaga? Totoo, pagkatapos ng treatment na ito ni Ginoong Paulo, mga 3 hanggang 4 na araw pagkatapos, magkakaroon siya ng insomnia o hindi pagkakatulog. Kailangan siyang bantayan ng pamilya. Sige, naalala ko. Tama nga, ang pasyenteng may mutism. Kung magpakita ng pagkabalisa sa emosyon, maaaring senyales na siya ay magsasalita. Sa oras na yon, dapat kang maging maingat. Salamat, Dr. David Lim. Si Paulo ay mukhang malamig. Paano ko siya mapapakilos ng emosyon? Anyayahan siyang manood ng horror movie. Mag-aya siyang sumama sa isang escape room na may horror theme. Pero natatakot ako eh. Mas mabuti pa, sumakay na lang ng roller coaster. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ito ang inihanda kong pampakalmang sabaw para sa iyo. Inumin mo ito. Sa gabi, makakatulog ka ng mahusay. Simula ngayon, sasamahan kitang matulog ng maaga. Sana makatulog ka ng mahimbing hanggang umaga. Magandang gabi. Pagkatapos ng bawat treatment, kahit uminom ng pampakalmang sabaw, ay palaging nananaginip ng masama sa buong gabi. Ngayong gabi, malamang hindi mag-iiba. Nayakap niya ako. Ginang Santos, hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi lang kahapon eh. Ilang gabi na akong hindi nakatulog ng maayos.
Ang reaksyon ni Paulo sa pampakalmang sabaw. Bakit hindi sumusunod sa inaasahan? Yayakap ako niya habang natutulog. Hindi talaga ako makatulog. Nag-prepare ako ng extra na pampakalmang sabaw. Inumin ninyo ni Paulo mamayang gabi. Hindi mo na kailangang maghanda para kay Paulo. Lahat ng gamot ay may side effect. Hindi maganda ang sobrang pag-inom. Inutos ng tagapamahala ng istasyon na mag-coordinate tayo para sa pagbabahagi ng impormasyon. Okay lang ba na sagutin mo ang tawag? Okay lang. Kumusta, Isabella? Sige, matalinong magsalita. Hindi kailanman nangyari sa atin. Sa Lunes na lang. Bakit wala ngayon? Nag-prepare ka ba ng pampakalmang sabaw para sa akin? Nakalimutan mo ba dahil sa kakausap? Bago matulog, wala naman. Nag-prepare ako ng pampakalmang sabaw para sa kanya. Bakit niya pa rin ako niyayakap? Naku, tulong! Sino bang makakatagal sa ganitong pagsubok? G. Paulo, Presidente ng MK Group sa Asia Pacific. nagpadala na naman sa iyo ng imbitasyon. Inaanyayahan kanyang dumalo sa kanyang. Formal na hapunan, French cuisine, na kanyang inorganisa. Tatanggihan ko ito gaya ng dati. Mahilig siya sa French cuisine. Hindi ba ako nagkakamali? Pumayag si G. Paulo. May oras ka ba sa makalawa ng gabi? Samahan mo ako sa isang formal na hapunan. French cuisine. Sige, sasama ako. Formal ba ito? Kailangan bang magsuot ng gown? O ano? Casual lang. Bahala ka. Maanghang. French cuisine. Kumusta? Hindi naman ako makakapahiya kay G. Paulo, di ba? Hindi ka umiling. Nagdesisyon ako ng unilateral. Sa tingin mo, sobrang ganda ko. Oh, G. Paulo. Ang galing na dumating ka. Parang tinusok-tusok na ako ng tingin niya. Parang isang giraffe sa zoo. Ikaw ay parang polar bear. Paulo, na nasa loob ng kulungan. Wow, napakaganda. Siya ba ang asawa mo? Kumusta? Bakit kailangan mong yakapin kahit hindi natutulog? Sanay na. Mag-CR muna ako. Ang ganda ng kasama ni Sir Paulo. Sayang, Pinag-uusapan nila ako. nagpakasal sa isang pipi. Hindi sayang, pipi at maganda lang. Itinadhana. Ang mga inchik, hindi mapili sa pagkain. Ang pipi ay pinupuri ng sobra. Hindi nila naiintindihan ang sinasabi natin. Maganda pero bobo. Maglilingkod sa isang pipi na walang boses. Ang bibig ng asawa ko ay nasa akin. Wala kayong karapatang husgahan. At ang inyong mga bibig ay nasa banyo. Tapos na ang hapunan, pero hindi pa kayo busog. Pumunta kayo sa pintuan ng banyo para maghanap ng pagkain. Kung may oras kayo para pag-usapan ng iba, bumalik na lang kayo sa inyong kalye ng lungsod, manghuli ng mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw diyan ay mas marami kaysa sa mga lokal. Mga bisita tayo ni Lucas. Nilate mo kami ah.
Narinig ba niya? Pasensya na, Sir Santos. Grabe, inis na inis ako. Naisip ko na naman ng 2 mura. Sige, murahin ko pa siya. Sisipain ko pa siya ng 2 beses. B. Halika. Nagsalita siya. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras para sa ganyang tao. Ako na ang bahala. Hindi, ngayon ba ang dapat pag-usapan? Hindi ka ba nagsalita kanina? Bakit nag-type ka na naman? Pinili ko lang na hindi magsalita, hindi dahil hindi ko kaya. Alam ko, ang mutism ay dahil sa psikolohikal na kadahilanan. Ayaw mong magsalita. Pero kanina, bakit naman pumayag kang magsalita? Nang makita ko siyang ipinagtatanggol ako, tinawag ko ang kanyang pangalan. Halos hindi sinasadyang reaksyon. Dahil ba, narinig niyang nagchichismisan sa likod. Nagkaroon siya ng emosyonal na pagbabago. Pero, ang ganda ng boses mo talaga. Talagang CEO. Hindi nga nagsinungaling ang nobela ng mayamang boss. Kailangan ng paggamot na may paghihikayat. Sa papuri, magaling ako. Kanina, nagulat ako. Akala ko kung sino voice actor. Pumasok sa tenga ko. Sabi ko sa'yo, ikaw, sa lahat ng lalaking nakita ko, pinakamaganda ang boses. Ganyan ang ngiti, ang gwapo. Ang gwapo. Gusto ko. Kanina, sobra ba ang inom? Sumobra ang almusal. Kahapon, hindi malinaw ang isip. Makipag-usap ng marami kay Paulo. Baka mas mabilis siyang makapagsalita. Nagbabasa ka ng dyaryo, may mahalagang pangyayari ba sa mundo? Ang ganda ng panahon ngayong 2 araw, hindi ba? Wala, okay naman. Oh. Uy, Ginang Isabela. Ay na-check na ni Sir Reyes ang iyong PowerPoint na presentasyon. Pinuri ka niya dahil maganda ang ginawa mo. Pagod ka na. Sige, magkita tayo next week. Tinatawag ka ni Lolo Santos. Nagsalita siya? Talagang nagsalita siya kanina. Pero, ang timing ng kanyang ikalawang pagsasalita ay talagang hindi katulad ng inaakala ko. Ang trigger para magsalita siya, ano kaya iyon? Baka nag-delay ang epekto ng talk therapy ko? Magandang umaga. Ang ganda ng tulog ko kagabi. Ang lakas ng pakiramdam ko ngayon. Parang kaya kong pumatay ng baka. Hindi ka nakatulog kagabi? May iniisip ka ba? Baka sobra ang mga tanong ko? Sige, magpigil ako ngayon. Mahirap talaga maintindihan si Paulo. Siya, hindi niya naalala ang nangyari kagabi? May sikat na paksa sa internet ngayon. Nakita mo na ba ang pisikal na atraksyon? Nakita ko na. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay may gusto sa ibang tao, ang katawan ay nauuna sa isip at nagpapakita ng iba't ibang senyales. Halimbawa, ngumingiti sa iyo ng paulit-ulit at mas malalim pa, hindi mapigilan na lumapit sa kanya, hahalikan at yayakapin siya.
So, pisikal na, pagkagusto pala ang nararamdaman niya para sa akin. Paano ko ba mapalalim ang pisikal na pagkagusto ng asawa ko sa akin? Ginang Bea, nandito na kayo. Ang estasyon ng TV namin ay gustong hiramin ng hotel para sa outdoor shoot. Pakiayos na lang po. Itong 5 bituing hotel ay ibinigay na ni Sir Santos sa pangalan ni Ginang Bea. Maaari nyo itong gamitin ng direkta. Hindi na kailangang rentahan. Ah, Eto. Talaga namang ang lungsod ng Liwanag ang pinakamahal na resort dito. Narinig ko, kung walang reservation, hindi ka makakapasok. Isabel, salamat sa iyo at inimbita mo kami rito. Ang gastos mo naman. Kayo ay aking pamilya. Ang mga ginagawa ko ay dapat lang. Si Isabel ay talagang mabuting bata, mas mabuti pa kesa sa kanya sa pamilya Reyes. Nag-asawa ng mayaman, pero hindi man lang tumulong sa kamag-anak. Si Bea Reyes, dati ay madalas akong yayaing lumabas. Pero pagkatapos mag-asawa, wala nang tawag. Baka hindi niya tayo pinapansin. Tatawagan ko ang kanyang mga magulang. Naku, tingnan mo ang lobby. Ang ganda. Halika, magpa-picture tayo. I-post natin sa group chat. Si. Hindi ba yun ang bata ng pamilya Reyes? Naku, totoo nga. Bea, narinig ko ang asawa mo ay ang malaking CEO ng Santos Group. Ikaw lang ba ang pumunta? Hindi ba dumating si Ginoong Paulo? Nag-asawa ng mayaman, pero hindi man lang tumulong sa mga kapatid. Ngayong gabi, nag-book ako ng seafood dinner para sa inyo. Naku, si Isabel talaga ang pinakamatagumpay. Bea, hindi naman kita sinisisi. Bea, tingnan mo, nandyan na ang mga kamag-anak. Hindi mo man lang sila inasikaso. Ay, Tito Jose, wag mo naman pahirapan si Bea. Kasi naman, mahirap ang buhay niya sa pamilya Santos. Naku, ang buong damit niya. Hindi pa kasing mahal ng isang pares ng sapatos ni Bea. Hindi ka ba binibigyan ng pera ng pamilya Santos? O katulong ka ba sa pamilya Santos? ano ang kwartong nabook ninyo? Kuwarto na may malaking kama eh. Tama kayo. Dumating sina Tita Elena at Tito Jose para magbakasyon. Dapat ko kayong asikasuhin, magpakita ng konting pagpapahalaga. At mayroon pa bang VIP suite na may tanawin ng ilog? Oo, may 5 pang available. Ay, bagay na bagay. Sige, ang kwarto nila na may malaking kama ay I-upgrade sa VIP suite. Mayroon ka bang ganyang kalaking pera? 3 gabi lahat, di ba? Oo, 3 gabi. Ay, sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakatira sa ganito kagandang hotel. Ang kuwartong may malaking kama ay nakuha ko sa pamamagitan ng koneksyon. Ay, isang kwarto, mahigit 8,000 piso ang dagdag. Ang perang ito ay kay Bea Reyes. Sulitin ng libre. I-upgrade na. Oo, sige, i-upgrade na. Bigyan mo sila ng 10% diskwento. Oh. Binigyan kita ng 10% diskwento, Ate Isabel. Mamaya, kukunin na sa credit card mo ang bayad. Ano? Sa credit card ko kukunin? Hindi ba ikaw ang magbabayad? Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Ikaw ang nag-book para sa lahat. Ako lang ang nag-upgrade ng kwarto. Siyempre, sa credit card mo kukunin ang bayad. Ay, 10% diskwento ito. Iba nga, kahit magmakaawa, hindi makakuha. Huwag mo akong pasalamatan. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Magsaya kayo dyan. Ay. Magkano lahat ito? 30,000 piso bawat kwarto. 135,000 piso lahat. Ano? Ito ay si Bea Reyes. Hindi ako ay. Ayaw ko na ng VIP suite na may tanawin ng dagat. Palitan nyo ng original na kuwartong may malaking kama. Pasensya na, Ginang. Na-cancel na ang kwartong may malaking kama. Kailangan mag-book ng 1 linggo bago. Di hindi na ako tutuloy, okay? I-cancel ko na. Nabasa nyo na siguro ang patakaran ng hotel. Kapag nakabook na, hindi pwedeng i-cancel. Pasensya na. 130,000. Ito ay 1 taon kong sahod. Kung yung sobra hatiin na lang nating lahat. Ano? Kung hindi nyo kami inimbita dito, hindi kami titira dito. Tama. Kung hindi afford, huwag magpanggap na mayaman. Wala akong babayaran yan. Nanay, Okay naman dito. Anong ingay yan?
Hindi ba ito si Miguel? Bahagi ng kwento, parang si Miguel ay lumabas para makipagkarera sa mga kaibigan. Tapos nakita si Marco kasama si Chloe. Tapos nag-away, nang malala ang magkapatid. Nasira ang pandinig ni Marco. Pagkatapos, sumuko siya sa karera niya sa musika na mahal niya. Mula noon, hindi na sila magkasundo. Ang paghihiwalay ng magkapatid. Ang bilis ng bahaging ito ng kwento. Nasaan na sina Marco at Chloe ngayon? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para pigilan ito. Pero hindi ko masyadong masabi ng direkta. Naisip ko na, kagyat na tulong. Kagyat na tulong. Busy ka ba ngayon? May oras ka bang pumunta sa Hotel Serenity? Magstay ako dito ng isang araw. Bigla kong natuklasan na nakalimutan ko ang mga damit. C. Ang room number ni na Marco at Chloe ay 1705. Nakauwi na ako. Aling mga damit ang kukunin? Kunin mo para sa akin yung maliit na cardigan na kulay avocado green. Nasa drawer ng closet sa kaliwa, sa pangatlong compartment, at may maliit na bandana na may Scottish plaid. At yung puting pantalon, nakatabi sa isa't isa. Isabay mo na lang, dalhin mo na lang dito. Darating na ako. Sana hindi pa huli. Ate Be, Bakit sila nandito? Huwag hayaang makita sila ni Diego. Ikaw yung nakilala namin sa mall. Kayo, bakit hindi kayo sa kwarto? Anong ginagawa ninyo dito? Bumalik na kayo agad. Ate Bea. Tinawagan mo ako at sinabing huwag gumala. Anong ibig sabihin nun? Sira na. Nangyari pa rin ang kwento. Dalaga, may personalan sila. Tumabi ka muna riyan. Oo. Kung manggigigil ka pa, paniniwalaan mong babasagin ko yung ulo mo. Ang cool ng ate na to. Yung naghahanap lang ng adrenaline at excitement na mayaman na walang kwenta. Kuya Paolo. Kuya Paolo, hindi ko sinasadya. Kayo dalawa, umalis na. Dali. Ate Bea, aalis na rin ako. Bye. Walang away, walang nasaktan. Nagbago na talaga ang orihinal na storyline. Nasaktan ka ba? Hindi ba nagsalita ka kanina? Ngayon, hindi ka na naman makapagsalita. Itong mahiwagang mekanismo ng pagsasalita, hanggang ngayon hindi ko pa lubos na nauunawaan. Pinaupo mo ako rito para lang pigilan silang mag-away? Sa susunod bago ako dumating, maghintay ka na lang sa tabi. Hindi mahalaga kung mag-away sila. Ayokong masaktan ka. Inaalala ako ni Paulo. Bea. Hindi ba yan ang CEO ng Santos Group, ang asawa ni Bea? Sir Paulo, ako si Tita Susan, ang tita ni Bea. Sir Paolo. Ako si Tito Ben, ang tito ni Bea. Ikinagagala kitang makilala. Hoy, anong ginagawa mo? Kahit kaninong kamay, pare-pareho lang naman. Naka-empake na ba lahat ng gamit ninyo? Sir Paulo, si Bea ay napakaswerte na makapag-asawa sa iyo. Talagang napakapalad niya. Bea, ang kuya mong si Carlo, ay nag-aral ng hotel management. Hindi ba ang hotel na ito ay pag-aari ng pamilya Santos? Pakiusapan mo si Sir Paulo na bigyan siya ng trabaho. Kahit tagapamahala ay pwede na. At si Bunso Miguel, nabalitaan ko na kamakailan ay namuhunan ng Santos Group. Sa anong paaralan? Kung hindi dahil sa kontrol ng kwento, bakit ako magpapastress? Para sa mga mapagsamantalang kamag-anak para galitin si Paolo Santos. Napakalayo. Ginang Santos. Manager Carlos,
Ang mga ito ay aking malalayong kamag-anak. Tandaan mo ang kanilang mga mukha. Opo, ginang. Tandang-tanda ko. Kung gagamitin nila ang pangalan ni Sir Paulo o ang aking pangalan upang humingi ng trabaho sa hotel na ito, huwag na silang interview. Tanggalin agad. Walang problema. Pay, huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan dahil lang sa mayaman kang napangasawa. Kami ang iyong mga nakatatanda. Oo nga, ang hotel na ito ay sa pamilya Santos. Sino ka ba para makialam? Si Sir Paulo ang may huling salita. At saka, pinakasalan ka ni Sir Paulo. Kaya dapat lang natulungan niya kaming mga kamag-anak. Iyon ay nararapat. Ngayon, kami ay mga kamag-anak ng Pamilya Santos. Hey, Sundin ang sinabi ng ginang. Siya ang inyong boss. Si Sir Paulo na ang nagsabi. Manager Carlos, pwede bang magpa-deliver ng hapunan sa kwarto? Opo, mamaya ay ayusin ko. Walang problema. At ang kanyang mga gamit? Oy, hindi ba sinabi ninyo na pipi siya? Sigurado dumating na ang in-order ko. Ano ito? Ginoong Carlos, padalhan mo ako ng pagkain sa kwarto. Sige, aayusin ko mamaya. Sigurado. Walang problema. Talagang nagugutom lang ako at gusto kumain. Ito ba? Ikaw ang nag-ayos? Hindi. Ito ay yung variety show na ginawa ng grupo namin. Sinabi namin gagamitin ang Hotel Serenity bilang venue. Tapos humiram kami ng ilang props sa kanila. Sinabi kong subukan kung maganda o hindi. Oh. Kaya pala ganitong variety show ang ininvest ko. Hindi ko tinignan ng mabuti noon. Ginang Bea, kanina ko nakalimutang sabihin. Sinabi ni Ginoong Carlos na sabihin sa iyo, naway magkaroon ka ng magandang gabi. Ay nako, hindi na malilinis ang pangalan ko. Hindi. Napakasama ko. Buti na lang, muntik na akong mabigo sa pagsubok. Narinig mo na ba? Ang malaking balita ngayon, si Sir Paulo ay nagsalita na. Fake news yata. Hindi ba si Sir Paulo ay hindi makapagsalita? Marami ang nakarinig mismo, noong kahapon, sa nangyari sa Hotel Serenity, kumakalat sa online, na nagsalita si Sir Paulo, dahil sa kanyang misteryosong asawa. Wow! Kwentong pantasya ay naging totoo. Simple lang ang gusto. Gusto ko ito. Nagsalita pala si Sir Paulo. Kung nasa punong tanggapan pa ako ng kasama sa trabaho, baka iba ang lahat. Tama. Si Sir Paulo ay pupunta rito para sa meeting next week. Ibig sabihin, Halos iyon lang. Ang natitira, pag-usapan natin mamaya. Sige.
Ingat. Salamat. Mukhang asawa ni Bea yon. Bakit niya ako ganoon tingnan? Ang tingin na yon, sigurado ba siyang nagseselos? Bea, may kailangan pa ako sa kabila, kaya mauuna na ako. Okay. Bakit ka nandito? May trabaho sa malapit. Ang swerte ko naman. Hatid mo ako? Sir Paulo, sinabi ng receptionist sa baba na may isang babae raw. Na nagpakilalang Ginang Santos ay nag-iwan ng gamit para sa inyo. Pumunta tayo sa boss ni Bea para kumain. Kahit ang Darjeeling tea na pabangong ito ay karaniwan na. Pero mabango pa rin naman. Sir Paolo. Ginoong Paulo. Ginoong Paulo, ang bagay na ito ay hindi dapat ako ang magsasabi sa iyo. Pero hindi ko kayang tiisin na niloloko ka ni Bea. Kung hindi dahil kay Lolo Santos at lolo ko na nag-ayos ng kasal, hindi ako papayag na makipag-ugnayan sa isang pipi na magkasama. Ang boring. Naiinip na ako. Alam mo naman, noon, napakabuti ng relasyon namin ni Bea. Halos wala kaming sekreto. Ikaw, may magandang itsura at pamilya, pero hindi pa rin siya kontento. Siya ay isang mapagkunwari. Ginoong Paulo, si Bea ay hindi karapat-dapat sa iyo. Meron na siyang napakabuti mong asawa, pero nakikipag-flirt pa rin siya kay Isabela na malabo ang relasyon. Nagtala ng usapan ng kaibigan. Ginamit ang pangalan niya para yayain ako. Pinag-uusapan siya sa likod. Ikaw ang dapat bantayan. Ginoong Paulo, hindi ko kayang makita kang niloloko ni Bea. Bea, kahit hindi ako paniwalaan ni Paolo, hindi ka rin niya paniniwalaan. Natuto akong gumawa ng pastries mula kay Manang. Subukan mo nga, kung hindi dahil sa lolo ni Paolo Santos at sa kasunduan ng lolo ko, hindi ko gugustuhing makasama ang isang pipi sa isang relasyon. Nakaka-boring naman, nababaliw na ako sa inip. Sa isang boring at walang buhay na tulad ko nakasama siya. Makatarungan ba iyon para sa kanya? Mas mabuting lumayo na lang kung balang araw ay may makilala siya na tunay niyang gusto. Sige, mauna ka na. Pero wag kang magtagal. Bago mong sasakyan? Binili mo? Na-post mo sa newsfeed na gusto mo regalo ko sa'yo. Kailan ako nag-post sa newsfeed? Noong isang taon pa iyon. Ang bait mo naman, Paolo. Oo, gusto mo ba? Oo naman, gusto ko. Ferrari ito. Hindi ko akalain sa buong buhay ko na magkakaroon ako ng Ferrari. Kung may gusto ako, pwedeng i-post ko sa newsfeed at tutuparin mo ang wish ko. Pwede. Bilang asawa, ibibili ko ang asawa ko ng gusto niya.
Alam kong hindi iyon ang araw ko, ngunit sa isang sandali, talagang sumikat ang araw sa akin. Aray. Muntik ko nang masunog ang kusina. Kakainin pa ba ito? Hindi ito para pasalamatan si Paulo. Ito ay papatay sa kanya. Dati kahit MLO, sumasagot siya. Hoy, Bea. Kumain tayo. Si. Ha, hindi ka kumakain nito? Yung seaweed strips pwede. Ito, hindi ko kakainin. Kung ayaw mo, sa akin na lang. Gusto ko ito. Ginoong Paulo, itong pagkain, ihahatid pa ba? Magandang araw po. Pwede mo bang ibigay ito kay Bea Reyes? Sabihin mo galing kay Ginoong Paulo. Salamat. Bea, ito ay galing kay Ginoong Paulo. Kung hindi dahil sa lolo ni Paulo, at sa aking lolo na nagkasundo, ayaw kong makasama ang isang pipi na magkasama. Ang boring naman, naiinip na ako. Siguro gusto na niyang umalis. Iniiwasan mo ba ako? Sinungaling ka. Halata namang iniiwasan mo ako. Nitong mga araw, hindi ka na natutulog sa kwarto. Pinadalhan kita ng mensahe. Hindi ka sumasagot. Pinaghirapan natin ang relasyong ito para umusad ng ganito. Ayoko nang bumalik sa simula. Masasabi mo ba sa akin kung bakit? Ayaw mo ba sa akin? Kung may gusto ka ng iba, pwede kitang pakawalan. Ikaw ang gusto ko. Pinapaalis mo ang sarili mo. Naiintindihan ko na. Akala mo may iba akong gusto. Kaya nitong mga araw iniiwasan mo ako. Mahirap pakisamahan. Talagang nangangailangan ng isang kasintahang marahas. Magbasag ng kandado. Ikaw palagi ang gusto ko. Nagsiselos ka sa sarili mo. Sa wakas, tapos na. Ang video na ipinadala ni Manager Carlos Reyes. 2:30 ng hapon. Hindi ako kumakain ng seaweed strips. Si Isabela, hindi siya kumakain ng tupa. Kami ay kumukuha mula sa iisang mangkok, hindi mula sa iba't ibang mangkok. Tingnan mo, narito ang mangkok. At saka, hati kami sa bayarin. Ang selos na itsura ni Paulo. Medyo cute pala. Bea, tumawag si Tito kanina ng ilang beses. Sabing, tawagan mo raw siya pagkatapos. Parang, nagmamadali siya. Bey, Tatay, nasaktan si nanay at hindi na makagalaw. Ngayon, Paulo. Tumawag si tatay. Sabi niya nasaktan si nanay.
Hindi na makagalaw. Kailangan kong umuwi. Paolo, Huwag kang mag-alala. Pinastandby ko na ang medical team. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ang pabaya mo naman. Talaga naman. nanay, Naku. Naku, pinaalala ko sa'yo na tawagan si Bea para sabihin na sa ibang araw, kasama si Paulo, dumito para sabay kumain. Ang labo mong magsalita, di mo alam ang main point. nanay, Okay lang, okay lang. Si nanay, habang namimili ng gulay, aksidenteng napilay ang paa. Ang tatay mo ang nagpapalaki ng maliit na bagay. May dahilan naman. Sabi ko, yung dahilan muna bago resulta. Hindi ko inaasahan na si Bea narinig ang kalahati at umuwi ka na. tatay, sa susunod, pwede bang sabihin mo muna ang resulta? Nakakatakot yun. Sobra akong natakot. Kasalanan mo yan. Paulo, maupo ka. Upo, upo, upo. Sweet and sour pork ribs, narito na. Halika tikman mo ang luto ko. Naspoil namin siya ng kanyang tatay. Ang pagiging pabago-bago ni Bea, siguradong pinapahirapan kanya, di ba? Wala. Sige, magaling kang magsalita. Okay. Noong high school, si Bea may grupo ng mga masamang bata, nakatayo sa baba at sumisigaw ng pangalan niya. Lahat sila ay pinalayas ko gamit ang walis, yung mga pasaway na iyon. Paano sila makakatapat sa ating Bea? Tama ba, Paulo? Hindi nakatapat. Halika. Uminom ka. Tay, hindi siya iinom. Ang galing ng mga galaw. Baka nag-practice na siya. Kumain ka. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong awayin ang asawa mo. Lagi akong agad sumuko matatalo sa babaeng mahal mo. Hindi nakakahiya. Halika. Tay, tigilan mo na ang pag-inom, sobra ay masama sa katawan. Wala yan. Simula pa lang. Uy tatay, tigil na sa pag-inom. Masama sa katawan ang sobrang inom. Ayos lang. Umpisa pa lang ito. Ay, nako. Si Paulo ay mukhang hindi marunong uminom. Isang bata na hindi marunong uminom. Bakit mo pinainom siya ng ganyan karami? Bea, alalayan mo si Paulo para magpahinga. Magluluto ako ng sabaw na pampaalis ng lasing. Paolo. Pumunta sa kwarto. Paolo. Lasing ka ba? Kasal tayo, legal. Ako, kami. Legal tayo? Hindi ako lasing. Pero kaya pa kitang bigyang kasiyahan. Asawa? Hindi ka lasing. Hindi siya.
Alam na sinadya kong hubarin ang damit niya. Bakit ang pula ng mukha mo sa umagang ito? Mainit kasi. Umiinit na. Busog na ako. Konti lang ang kinakain mo? Busog na rin ako, ihahatid kita sa trabaho. Sir Paulo, parang pumayat po kayo kamakailan. Wala pa rin bang luto si Bea sa bahay? Hindi pwede yan. Ang galing ko po talaga magluto. Mas marunong akong mag-alaga sa tao kaysa kay Bea. Binabastos mo ang asawa ko sa harap ko. Hindi maayos na anyo sa trabaho. Nakakasira sa imahe ng kumpanya. Pinaghalo ang personal at trabaho sa harap ng boss. Masamang pagkakalat ng chismis sa pamilya. Sinusubukang sirain ang relasyon ng mag-asawa. Walang moral na prinsipyo. Sir Paulo, bakit niyo naman ako ganoon sasabihin? Mag-resign ka na. Sir Paulo, hindi naman po ako nagbabalak mag-resign. Hindi ka aya-aya sa paningin. Masamang pagkatao. Ang kumpanya ang nagtatanggal sa'yo. Ikaw. Paano niyo nagawa yan? Kung ang presensya mo ay makakaapekto sa relasyon namin, hindi ka dapat lumitaw sa lugar na makikita ng asawa ko. Sinisante niyo ako dahil kay Bea? Kaya ko pang gawin para sa asawa ko na i-blacklist ka sa industriya. Bumalik ka na. Matagal kitang hinintay. Gutom ka na ba? Nagdala ako ng pagkain. Uy, nasaan ang reward ko? Yun lang? Miguel. Oy! Oy! Nasugatan ka ba? Nandyan din si Marco. Sa bar. Anong nangyari? Parang nasa bar sila. Nag-away sila dahil sa isang babae. Sa orihinal na kwento, ginugulo ni Miguel si Chloe na nagtatrabaho sa bar. Si Marco ang tagapagtanggol, kaya nag-away sila ng malala. Tinawagan ako ng tagapamahala ng bar, pero hindi ko pinansin at sinadya kong paghiwalayin si Paulo sa dalawa niyang kapatid. Ang papel ng kontrabida, dapat mamatay. Tara, tayong mag-asawa ang haharap sa kanila. Tumigil kayo! Tumigil na! Tumigil! Tumigil na! Ate Bea. Kuya Paulo. Kumalma ka! Nagtagumpay. Sa mataong lugar ka pa nakipag-away, diba? Hindi ka ba nahihiya? Masakit ba? Ganyan ka. Paano ako magkakaroon ng awtoridad bilang ate? Kayong dalawa. Si Joanna tao siya. Hindi siya basta. Laruan na pinag-aagawan ninyo. Bida ng nobela? Ang galing? Kaya mo nang baliwalain ang kagustuhan ng bida? Oo. Alam mo ba ang lahat ay pantay-pantay? Ang karakter sa kwento,
Tao pa rin siya. May karapatan siya. Anong hem mo? Karakter sa kwento. Tao rin siya. May karapatan din siya. Bakit ka naghahem? Ano bang hindi mo masabi? Kausapin mo ng maayos si Kuya Paulo. Si Kuya Miguel ay mahirap kausap. E di meron pa, si Kuya Paulo. Pinipigilan lang. Parang ikaw lang ang may memorya ng utak. Kayong dalawa. Napakahirap ng pagpapalaki sa inyo ni Kuya Paulo. Pinalaki kayo ng may hirap. Nagsisilbing ama at ina. At kayo, ganito lang. Lumaki lang ang katawan, hindi ang utak. Umaarte kayo ng walang kwentang drama. Ate Bea, tigilan mo na iyan. Medyo marumi na. Alam naming nagkamali kami. Sa init ng ulo ko kanina, sinuntok ko siya. Ikaw? Ate Bea, kasalanan ko. Halika. Ang galing! Ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo. Tama na. Ang galing talaga ni Ate Bea. Ito ang sinasabi mong magmaneho. Oo, ikaw ang una lalaking sumakay sa orange ko. Kumusta? Ito'y isang karangalan. Oh. Bakit hinahayaan ng lalaki na magmaneho ang babae? Ano bang alam mo? Ito ay kasiyahan ng mga kabataan. Uy, isang lalaki na hinahayaan ang babae na magmaneho. Wow, ang mga kabataan ngayon, ganyan na ba ang kasiyahan nila? Ayos ka lang ba? Namatay sila sa isang aksidente, sa sasakyan, sa isang maulan na araw. Maulan na araw. Si tatay ko ang nagmamaneho. Nag-away silang dalawa. Si nanay ko ay nawalan ng kontrol at inagaw ang manibela. Bumangga ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bago ito sumabog at nagliyab. Itinapon ako ng nanay ko sa isang lawa sa tabi ng kalsada, kaya ako nakawala sa kapahamakan. Noong mga oras na iyon, gusto kong humingi ng tulong, pero nabulunan ako sa tubig. Hindi ako makagawa ng boses. Nang magising ako, nasa ospital na ako. Matagal bago ko nalaman. Dahil may sakit ang nanay ko. Wala siyang magawa kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi ko napansin. Hindi ko talaga napansin. Kung kaya ko lang noon. Malaman ng maaga. Hindi kaya sila namatay? Hindi mo kasalanan iyan. Napakaliit mo pa noon. 6 o 7 taong gulang ka pa lang. Hindi mo pa kayang alagaan ang sarili mo. Paano mo malalaman ang nararamdaman ng matatanda? Mula noon, ayaw ko nang magsalita. Paolo Santos, hindi mo kasalanan iyan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lilipas din ang lahat. Bago pumanaw si nanay, sa huling sandali, ang tanging nasa isip niya ay lumaki kang maayos. At ginawa mo ang inaasahan niya. Ipinagmamalaki ka niya. Kahit noong hindi ka makapagsalita, pinasan mo ang pamilya Santos at inalagaan ang 2 mong kapatid na lalaki. Pinalaki mo sila. Talagang kahanga-hanga ka. Ang mga magulang mo ay nasa langit. Tiyak na nagsisisi sila. Dahil isang aksidente, iniwan ka nila. Ikaw lang ang nagdala ng napakaraming pasanin. Pinaghirapan mo iyon.
Sa susunod na mga araw ng malakas na ulan, sasamahan kita. Kahit anong gawin ko, isasama kita. Manonood ako ng TV, isasama kita. Maglalaro ako ng Nintendo Switch, isasama kita. Marami akong gagawin. Para sa isang sandali, hindi mo maiisip ang mga nakaraan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkatapos ng ulan? Init ang kasunod? Kapag lumipas na ang mga pag-uulan na ito, ang mga magagandang panahon na lang ang matitira. Paolo, ikaw rin ay ganoon din. Kahit hindi alam kung ano ang mauuna, ang bukas, o ang aksidente, mamuhay tayo sa kasalukuyan. Sasamahan kita palagi. Okay lang? Sige. Paolo. 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 Bakit ako na naginip na bumagsak ang eroplano? At sobrang totoo pa? Parang nangyari talaga. Nakapagsalita si Paolo. Yung mga kapatid at ang bida. Nagbago rin ang landas nila. Yung dalawang pasaway, alam na nilang magseryoso sa panliligaw. Lahat ay patungo sa magandang direksyon. Bangungot lang yun. Ate Bea, Miguel, tatanong lang ako. May pribadong eroplano ba kayo? syempre meron Ate Bea. At dalawa pa. May lisensya si Kuya Paulo. Yung naaksidente sa panaginip ay yung helicopter ng pamilya Santos. Oo nga pala Ate Bea. Bigla ang nagbiyahe si Kuya Paulo. Ayaw ka daw niyang maistorbo sa pagtulog. Sinabihan niya akong sabihin sa'yo. Pagkatapos ng biyahe niya, Ate Bea, Yung bangungot ay parang panaginip na nagpapahiwatig. Si Paolo ang nagpapalipad ng helicopter. Dati hindi ko maintindihan, kahit na sobrang takot ng dalawang kapatid kay Paolo. Bakit sa nobela? Sila ay tuluyang naghiwalay. Ako ay magkakaroon ng napakaraming pera ni Paolo at ibinigay sa mga mapagsamantalang kamag-anak dahil ang eroplano ni Paolo ay bumagsak at namatay siya. Nasaan ang helicopter? Hindi ba sinabi mong hindi pa lumalipad? Ay, 8B. Bangungot lang, nagmamadali ka na. Sobra ka naman magmahal. Sa tingin ko, walang batayang pag-aalala ito. Magaling naman si Kuya Paulo. Ang numerong iyong tinatawagan ay naka-off. Ang numerong iyong tinatawagan ay... Hindi rin masagot ang tawag. Hindi rin nagre-reply sa text. Itangi? Ay naku, sana walang masamang mangyari sa kanya. Ate Bea, huwag mong sumpain si Kuya Paulo. Huwag kang umiyak, Ate Bea, ako. Hindi ko naman sinasadya. Kapag nalaman ni Kuya Paulo, mabubugbog na naman ako. Ginoong Miguel, Ginang Santos. Ha? Ang helicopter ni Kuya Paulo, ina-adjust ang oras ng lipad. Sabi mo, hindi pa siya nakasakay? Hindi iyon. Para makauwi siya ng maaga, lumipat siya ng ibang helicopter. Isang take-off point, marahil ay lumipad na siya ngayon. Ate Bea, Kumain ba tayo ngayon? Kumpirmahin. Ipakilala ko sa lahat. Siya ang asawa ko, Paolo Santos. Bakit? Gumawa ako ng maraming pagsisikap. Si Paolo Santos ay halos hindi muling nakamit ang kaligayahan. Bakit hindi pa rin mabago ang wakas? Iyan ay isang buhay. Bakit napaka-unfair? Ate Bea, si Kuya Paulo ay lumabas lang naman. Pwede bang huwag kang matakot sa sarili mo? Okay lang yan. Pagbaba niya ng eroplano, siguradong unang-una tatawagan ka niya. Garantisado ba? Ay naku, Asawa. Kuya Paulo.
Ako, hindi ba ako nananaginip? Okay ka lang, buhay ka pa. Pasensya na at pinag-alala kita. Pero hindi ba sumakay ka na ng eroplano? Isang segundo bago ako lumipad. Parang may naramdaman ako. Kaya binuksan ko ang phone ko. At nakita ko ang mga mensahe mo. Hindi mo ba naisip na ang mga mensahe ko ay misteryoso? Ramdam ko lang na mahalaga ako sa iyo. Nakita ko na lahat ng messages mo. Asawa, masaya ako. Napakarami mong pinadala na pag-amin ng iyong nararamdaman. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyong bibig. Patingin ng phone mo. Huli na. Naisaulo ko na lahat. Paulo, Hindi ba ninyo alam na nandito ako? Nakita ko na ang isang taong anibersaryo ng kasal na ginawang napaka-enggrande, si Kuya Paulo, ay magdiriwang din sa ika-6 na buwan. Alam mo ba ang 200 araw na anibersaryo? Sa tingin ko, angkop na magdaos siya ng 1 beses bawat buwan. Paano mo nalaman na hindi niya yon iniisip? Baka pinipigilan siya ni Ate Bea. Di ba? Ang CEO na baliw sa pag-ibig ay sobrang nakakatakot. Huh? Ate Bea, ang ganda mo ngayon. Gusto kong maging malambing. Masisira ang makeup ng asawa ko. HMP, kuripot. kumpirmahin na. Tama ang asawa ko. Wow! Masaya. Ako ay palaging matapang. Hindi sumusuko. Ang Panginoon ng Kapalaran